Kaugnay naman po sa investigasyon ng House Infrastructure Committee tungkol sa maanumalyang manong flood control project sa bansa, makakapanayan po natin si Bicol Saro Party List Representative at Chairman ng Infrastructure Committee, Terry Ridon. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Una po sa lahat, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing po noong Lunes, puro congressman po ang binanggit. Sa Infracom hearing naman po kahapon, mga senador naman po ang idinawit. Ano po masasabi nyo rito, Kong? Tingin ko, ano lang po yun, coincidente lang po na nagbanggitan po ng mga senador at kongresista na yung magkaiba pong houses of Congress. No? Pero I think very important po na maglinaw po sa nangyari kahapon, nawasak po ng buong buo yung affidavit po ni Curly Vizcayan. Sabihin parang wala na hong saysay yung kanya pong binanggit kasi talagang nakita ko kung gaano kasi nungaling si Curly Vizcayan sa harap po ng mga miyembro ng Kongreso. So, I think, yung unang punto na kailangan huling linawin dito po sa nangyari po pagdinig na Kamara. Hindi po ba ito indikasyon na may conflict of interest sa investigasyon dahil kapwa niyo mga mambabatas ang mga pinapangalanan? I think wala naman. In fact, na-implement ho namin yung protocol ho na pinangako namin sa bayan nitong nagdaan pagka may pinangalanan. Doon po sa mga kongresista, binigyan ho natin sila ng karapatang magpaliwanag pero hindi ho natin sila binigyan ng karapatan na mag-interpolate ng kanila pong accusers. No? So talagang na-implement ho natin yung ating pong protocol para ho maipakita sa tao na wala ho tayong pinapaboran ng mga kongresista po natin. So kung sakasakali, pwede po silang mapaharap sa hearing kahit na may parliamentary courtesy? Ano pinaharap po natin halimbawa si Congresswoman Marivic Popular, no? Opo, pero so, yung halimbawa senador? Hindi ho natin babasagin yung interparliamentary courtesy. Alright. Sa atin po pagdinig. Bakit daw po ayaw ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez na ibalik siya sa kustudiya ng Senado kahapon? At ano po ba yung sinabi niyang kinatatakutan niya roon? Well, siyempre, nagkakasaho talaga siya ng dalawang senador, no? Senator Joel Villanueva at saka si Senator Jinggoy Estrada. So I think he has a real reason to fear for his life, no? Kaya naman, I think nagkaisa po yung liderato ng Senado at Kamara na magkaroon na lang ng neutral na paglalagyan po kay Engineer Bryce sa PNP Custodial Center. Yung mga iba po bang mga kongresista na idinawit ng mga diskaya, handa rin pong humarap sa hearing at liwanagin yung issue? Kahapon po, nandun din po ako at nasaksihan ko rin po si Congresswoman Copilar. Pero yung iba pa pong mga binanggit. Well, malaya ho silang magpakita at may karapatan din ho silang hindi magpakita at magpaliwanag. At nakita naman ho natin doon na statement lang ho ang binibigay ho natin pagkakataon sa mga dinadawit pong mga pangalan. Kasi siyempre, katulad ng sinabi natin, ayaw ho natin na yung pong naakusahan, sila po ay nag-grill sa mga nag-aakusa. Si Senador Ping Lacson na po yung bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kakausapin niyo po ba siya para mas maging aligned o coordinated yung mga investigasyon ng Senado at Kamara? Well, ginagalang ho natin yung independence ng Senado. No? So malaya po ang atin po ang Senate President pro tempore na magpasya po ng kanya po direksyon no? Sa Senate Blue Ribbon Committee. At siyempre, tuloy din naman ho yung tunguhin po ng amin pong investigasyon sa House Infrastructure Committee. Ipatatawag niyo po ba ulit si Diskaya, pati na rin yung asawa niya na si Sara na hindi po nakadalo sa pagdinig kahapon? Oo, marami po mga tanong no, na kailangan ho talaga linawin sa kanila. Marami hong mga paglilinaw na kailangan pong gawin kasi katulad na nakita ho natin kahapon, very evasive po si Mr. Diskaya, papalit-palit ho ang kanya pong mga paninindigan no, at mga sinasabi sa atin pong komite. So gusto rin ho natin malaman yung mga pagtingin po ni Ms. Diskaya dun sa iba't ibang mga dokumento na ipinakumpronta ho namin kahapon. And despite binasag nyo na nga po yung affidavit niya, nabanggit nyo na rin po ito kanina, no? Naniniwala po kayo na magsasabi pa rin po siya ng katotohanan? At tanong ko na rin po, kung kailan yung susunod na pagdinig po ninyo sa Infra Committee? Ano ho talaga, no? Nakita ho natin na nagsisinungaling sa harap ng komite. So, ibang bagay pa ho yung pagwasak ng affidavit, no? So, kahapon, winawasak din ho niya talaga yung credibility niya. So, hopefully, pagka sinalang si Mrs. Kaya doon, tignan pa ho natin kung ano ho yung madadagdag pong informasyon. Pero, doon sa tanong nga kung kailan susunod pong petsa ng
pagdinig, pag-usapan pa ho ng committee kung kailan po ito. Alright, maraming salamat po sa inyo pong panahon, sa impormasyong binigay niyo po sa amin, Representative Terry Ridon at Chairman ng House Infrastructure Committee. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.